Coming up next, Jesus. 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 May anak kag Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon, Mr. and Visayas, kag bugos nga kalibutan. Kabay nga ang Diyos nga makagagahom, magabindisyon naman sa aton sa sinigid nga kahaponanon. Kagang aton programa, Jesus. Kagang pulong sang Diyos nagasiling. Ang kaaway ni Kristo. Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon, ginsigiran kamo nga na mag-aabot ang kaaway ni Kristo, kag karon madamo na nga mga kaaway ni Kristo ang magatuhaw. Gani, ato nahibaluan nga malapit na lang ang katapusan nga panahon. Ini nga mga tawo hindi gid matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Amo gani nga nagabiya sila sa aton kung matuod sila nga katapo sang aton grupo, kung tani nagpabilin sila upod sa aton. Pero naghalin sila kag sa sini nga paagi maathagid nga hindi sila matuod-tuod nga katapo sang aton grupo. Pero ginbubo sa inyo ni Kristo ang Espiritu Santo. Gani, tanan kamo makahibalo sang kamatuoran. Gani, nagasulat ako sa inyo. Hindi tungod kay wala kamo nakahibalo sang kamatuoran, kundi tungod kay nakahibalugid kamo sini. Kag naibaluan man ninyo nga wala gid sing kabutigan nga nagahalin sa kamatuoran. Ang pulong sang Dios. Nagapasalamat gid ako sa sini nga kahaponanon. Kabay nga ang Dios nga makagagahom magabindisyon sa aton tanan. Hilwayon kag ayuhon kita sa tanan naton nga masakit kag balatian, halin sa ulo pakadto sa dapadapa, sa mga kaunuran, sa kasudlan, sa sinsis kag pakoltiya. Kag gabay nga patawaron gid kita ni Lord Jesus ang akon nga mga sala, kasalanan sa aton bugos sa komunidad, kasalanan sa akon panimalay, kasalanan sa akon mga minuno, sa akon ginikanan kag kaparintihan upod sa komunidad sang ang Dios gugma. Kag tagaan man kita sing bugana kaalam nga langit nun. Kag silyuhan kita tanan sa balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret. In Jesus' holy mighty name. Amen. Kag amen. Sige, Brad. Maraming salamat po sa banal na salita ng Panginoon. Sinasama po natin sa panalangin ang ating servants sa lihat ng buong sambahayan, ang ating mga kapatid na kasama natin sa ating programa,
ang ating buong sambahayan, ang ating mga kapatid na humingi ng dalangin. Naway pakinggan ng ating Ama sa Langit ang ating mga panalangin at hugasan po tayo ng banal na dugo ni Jesus. Alam po natin na ang dami ng tao sa mundo, isa po tayo ang nakarinig ng magandang balita. Sabi nga ng ating first reading sa aklat ng unang Juan, 2:18 hanggang 21, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang magmumula sa katotohanan. Sabi nga ng Panginoon, nauunawaan na daw ng mga hinirang ng Diyos ang banal na kasulatan. Kaya nga sabi na aklat ng pangalawang Korinto, 11:13 hanggang 15. Hindi sila tunay na mga apostol, kundi mga mandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya, hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya nga sabi ng Panginoon sa pangalawang Pedro, 2:1 hanggang 3, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na magdudulot na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Sabi nga ng aklat ni Mateo, 12:36 hanggang 37, tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, papanagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Mapapawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Kaya yan ang sabi ng aklat ng pangalawang Pedro, 2:1 hanggang 3. Magtuturo ng mga maling aral na nagdudulot ng kapahamakan. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama sa kanilang kasakiman. Nililinlang nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Naririnig din pala sila ng Diyos. Paano ba lumitaw ang mga huwad na propeta sa Israel? Sabi na aklat ng unang hari, 12:25 hanggang 31. Pinatibay ni Jeroboam ang Sikem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos lumipat siya sa Penuel. Naisip ni Jeroboam na kung magpatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sinabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno na si Jeroboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 goyang ginto at sinabi sa taong bayan, Huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Iniligay niya ang isa sa Betel at ang isa na may sa Dan. Ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Gumawa pala ang hari ng Israel ng isang Diyos-Diyosan. May pumunta sa Betel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan. Nagtayo siya ng sarili niyang simbahan sa burol
at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Lebe. Hindi mga anointed ng Diyos ang pinili niyang mga pari. Nagdatingan, sabi pa dyan. Sabi na aklat ng pangalawang kronika, ano ang ginawa niya sa mga paring Libita na itinalaga ng Diyos na maghandog sa kanya? Sabi na aklat ng pangalawang kronika, 11:13 hanggang 17. Anong ginawa ni Jeroboam sa dating mga Libita? Nagdatingan ang mga pari at mga Libita mula sa lahat ng panig ng Israel upang maglingkod kay Rehoboam na anak ni Solomon. Itinaboy pala sila ni Jeroboam sa Israel. Iniwan nila ang kanilang mga pastulan at mga ari-arian upang manirahan sa Huda at sa Jerusalem, sapagkat inalis sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ni Yahweh. Sino ang pinalit ng hari ng Israel? Sa halip, naglagay si Jeroboam ng kanyang mga sariling pari para sa mga sagradong burol sa mga satero. Ano ba ang tinatawag na satero? Sabi na aklat ng Leviticus 17:7. Hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Yun pala ang satero, demonyong anyong kambing. Kaya nga sabi na aklat ng pangalawang kronika, 11:15 hanggang 17, sa mga satero at sa mga ribultong goya na ginawa nila. Subalit mula sa lahat ng lipi, may mga tapat na lingkod si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari ng Libita pumunta sa Jerusalem. Iniwan nila si Jeroboam, ang Israel, upang maghandog kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, pinatatag nila ang kaharian ng Huda at pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sumunod sila sa magandang halimbawa ni David at ni Solomon. Ano ang nangyari naman sa Huda? Sabi na aklat ng unang hari sa Israel, 13:33 hanggang 34. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Lebe. Patuloy ang paglalagay ng mga false prophet. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Gumawa siya ng sarili niyang simbahan. Dahil sa mga kasalanang ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling maghari. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng unang hari, 14:14 hanggang 16, ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng ibang hari na siyang magwawakas ng paghahari ng angkan ni Jeroboam. Paparusahan ni Yahweh ang bayang Israel hanggang sa ito'y manginig na parang tambo sa tubig na pinapaspas ng hangin. Parang punong bubunutin niya ang bayang Israel mula sa masaganang lupaing ito na binigay niya sa kanilang mga ninuno. Magkakawatak-watak sila sa mga lupaing nasa kabila ng ilog, sapagkat ginalit nila si Yahweh nang gumawa sila ng mga imahen ng Diyos-Diyosang si Asira. Pababayaan ni Yahweh ang Israel dahil sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam ng kanilang hari at sa mga kasalanang ipinagawa nito sa bayang Israel. Ganun pala, bakit sumulpot ang mga false prophet sa Israel? Ano naman ang ginawa ng hari ng Huda? Sabi ng unang hari, 14:21 hanggang 25, naghari naman sa Huda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang magsimulang maghari. 17 taon siyang naghari sa Jerusalem, sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng lipi ng Israel, upang doon siyang sambahin. Ang pangalan ng kanyang ina ay Naama, isang taga-Amon. Gumawa ng masama laban kay Yahweh ang sambahayan ng Huda. Tumula din siya sa Israel at higit na masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh. Nagtayo sila ng mga sambahan. Gumawa rin sila ng sarili nilang simbahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asira, tulad din ng Israel, sa ibabaw ng bawat burol, sa lilim ng bawat ng punong kahoy.
Ang pinakamasama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Para sa kanilang Diyos-Diyosan, ang templong ginawa nila. Merong mga lalaki at babae na nagbibenta ng aliw. Ginawa ng mga taga-Huda ang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain noong pumasok doon ang mga Israelita. Nang ika-6 na taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shishak, ang hari ng Ehipto, ang lungsod ng Jerusalem. In Jesus' name, Amen. Amen. Kag amen, no? Kag nagaupod sa aton subong si Mary Ann Magisterio. Mayong hapon, Merry Christmas, Happy New Year sa tanan, no? Kabay i-bless kita ni Lord, no? Sa karon sa gabi. Alas 10 pa lang sang kagabihon, no? Sugod na kita worship pangadi. Hasta mag alas 12, 2 ka oras nga pangadi, no? Kag kabay nga kita tanan magaugyon kag magaupod sa live naton karon sa gabi sa radyo, no? Mabatian man kita sa page ni Brother Edwin sa YouTube kag sa Facebook live, no? Sa tanan nga gusto gid magupod sang pangamuyo, no? Ready lang kita, no? I-bless gid kita tanan ni Lord sa palabuton nga tuig 2025, no? Kag upod man, no, nang ginapangamuyo tagid dira ang mga kauturan naton nga yara sa guwasang pungsod Pilipinas, dira kanay rot kag kanay uyang, no? Merry Christmas, Happy New Year gida sa inyo sa Canada, kanay Iris, na Sister Dindin, kanay Brother Arman, si Brother Saldi kag Sister Irina, upod man kay Tadima, no? I-bless gid kamo ni Lord kag si Maymay nga yara sa Mindanao, no? Kabay ayuhon gid sa ni Lord pagidait gid sa tanan. Upod man dira sa Australia, no? Nay Brother Alex Susan, pagidait gida sa tanan, no? Kabay nga ang Dios man magahatag sa inyo sing bugana man nga bendisyon kag protection ni Lord, no? Kag tagaan pa kita sing malawig-lawig nga kabuhi ni Lord Jesus. Upod man dira sa Hong Kong, ni Sister Ana Vidier, ni Sister Des, Merry Christmas, Happy New Year. Kagupod man dira sa Singapore, Sister Lance, Sister Rice, no? Pagidait gida sa inyo sa Taiwan, sa Saudi Arabia, no? Dira ka na Israel, no? Pagidait gida. Kagupod man, no, sa mga kauturan naton sa Bahrain, Sister Helda, kag sa Norway, sa Egypt, sa Israel, no? Kabay i-bless gid kita ni Lord Jesus. Ginapangamuyo man naton ang binangunan Rizal, Marikina, Bulacan, kag dira sa Kogyo kag Antipulo, no? Dira sa akon man nga magulang, no? Dira sa Marikina. Kabay nga ang Dios magabendisyon dira sa inyo tanan, no? Merry Christmas, Happy New Year sa tanan. Upod man dira sa Bulacan, no? Kanay ana i-bless gid kamo ni Lord. Kag dira man sa Makati, no? Kay Manang Carmela Bores, kay Ma'am Vicky Bores, kay Sir Francis Bores, tagaan gid kamo sing maayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig, no? Kumplito nga pag-ayo halin sa ulo pakadto sa dapa-dapa, sa mga kaunuran, sa kasudlan, sa sinsis kag pakultiya, no? Kag upod man diri sa Negros kay Nanay Jo kag kay Tay Tuming, no? Kanay Sister Nancy Barese, Sister Elsa, ni Sister Eileen Bermio dira sa Manapla, no? Merry Christmas, Happy New Year gid sa bugos nga paniumalay, no? Kag sa bugos nga komunidad ta dira, no? Kanay Lito, no? Merry Christmas, Happy New Year kanay Brother Lily, Sister Eva, Merry Christmas, Happy New Year kay sa tanan-tanan nga mga lideres nato dira na Sister Abilin, no? I-bless gid kamo ni Lord, no? Kag kita tanan, no? Silyuhan gid sa balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret sa pagbulag, no? Sang 2024 kag i-welcome ang 2025 karon sa gabi, no? I-bless gid kita tanan ni Lord, ha? Kag gina-claim gid naton ang balaan nga gahom, ang Espiritu Santo nga mag-aayo sa aton tanan, no? I-bless gid kita ni Lord Jesus, no? Kag upod man subong, no, si Samuel Godwin. Good morning everyone. Happy Tuesday to you all and Happy New Year to you all. I'm watching with you
keep on good work. God will bless us all. Amen. Si Alma Canlas, Merry Christmas and Happy New Year. Please pray for my complete healing of my left hand. Amen. Si Samuel, Amen, my brother and my sister. I love this every day. Pray, keep on good work. God will be with us all this 2025 in Jesus' mighty name. Amen. Si Remia Holabar, Amen. Si Tita Itzel de los Santos, Tita Itzel, Merry Christmas, Happy New Year again sa inyo ni Tita Taba, no? Kay Tita Charito, tagaan-gid ka mo sing maayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig, guidance, protection, adlaw-adlaw, no, sa inyo nga pagkabuhi sa sininga kalibutan, no? Tagaan pa kamo sing malawig-lawig gid nga kabuhi ni Lord, no? Kag silyuhan sang balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret, in the name of Jesus, no? Pagidait gid si Calabio, si Samuel, amen and amen. Si Chera Antenor, Merry Christmas, Happy New Year. Si Jean Barito Galban, no? Si David Joy Robles Sobormiso. Kag sa tanan naton nga mga kauturan nga nagaupod gid, no? Bless man, no? Si Manang Philip Bisanyes, si Manong Ray, no? Merry Christmas, Happy New Year. Upod man sa bugos nga panimalay ma'am ni Brother Eddie Silvio, kag si Ma'am Delia Silvio, no? Silyuhan gid kamo sambalaan nga dugo ni Jesus. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo, no? Kag upod man sa tanan naton nga mga teacher, no? I-bless ni Lord, no? Kag upod man sa aton nga foundation, dira ka nay Shandy, nay Gingging, na Maria Elena, upod man nay Yinging kagayangyang, kag sa tanan-tanan nga nagaupo dira silyuhan sambalaan nga dugo ni Jesus. Kag upod man, no, ginapangamuyo man naton ang aton nga community, no, kabay nga ang Dios man magabindisyon, no, sa nagahatag sang tithes, sang kobinan, hamili nga bulig, silyuhan gid kita tanan ni Lord Jesus, no? Kag upod man dira kanay Jimmy Guard, i-bless gid ni Lord, no? Kag upod man sa ato mga chief formator nga naga meeting man subong, kabay nga ang Dios gid magabindisyon sa tanan. Kag sa mga kauturan naton nga hara man dira sa hibaw, ano, i-bless gid ni Lord, no? Upod man sa aton nga head servant kay Brother Edwin, tagaan gid sa simayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig, upod sa tanan nga mga chief formator naton. I-bless gid kamo ni Lord. Merry Christmas, Happy New Year sa tanan, no? Kag upod man, no, i-bless man si Inday Milani, no? Si Bia kag si Maui, Merry Christmas, Happy New Year. Upod man kay Fritz, kay Nelda, kay Prenel, kag kay Maraya, silyuhan man sa balaan nga dugo ni Jesus. Upod man kay Maymay, i-bless man si Maymay, no? Ginapangamuyot na gid nga ayuhon gid sa ni Jesus, no? Yara sa Mindanao, no? I-bless ka gid ni Lord May, no? Kabay nga ang imo bukol makupos sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, in the name of Jesus, no? Bato na lang may ngayara gid si Jesus magapakupos ang bukol. Kag upod man kay ay Nina umadhay, no? Ginapangamuyo gid naton nga kabay nga ayun gid kamo ni Lord Jesus kag silyuhan sang balaan nga dugo ni Jesus sa bugos nga panimalay sa tanan nga nagaupod sa aton, no? Bugos nga panimalay, silyuhan kita tanan sang balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret, no? Kag sa ato naman nga media, no, sa tanan nga gusto magpaambit sang inyo nga grasya, agud nga mapadayon naton ang aton nga pag-broadcast adlaw-adlaw sa mga programa nga mga pulong sa Dios inyo mabatian halin sa kagahon pakadto sa kagab-ihon, no? No, kinahanglan man kita sang inyo, no, hamili nga bulig nga mapadayon ini nga mga nga programa naton sa aton mga technical, sa aton mga kinahanglanon, no, sa aton nga media, no? May GCash kita dire, no? Gusto ka mo magbulig, no, sa GCash number man, no, kay Brother Edwin nga GCash number 0917
GCash na sa ni Brother Edwin Daulo, ha? Kag sa GCash number naman ni Melanie D. Jerez, 096762-78980. 096762-78980. No? Sa ngalan lang ni Melanie D. Jerez. Madamo gid na salamat. No? Kag siling man di sang pulong, no? Sige. Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon. Ginsugiran ko kamo ang kaaway ni Kristo, kag karon madamo nga mga kaaway ni Kristo ang magtuhaw. Gani aton mahibaluan nga malapit na lang ang katapusan sang panahon, no? Ini nga panahon, ini nga mga tawo hindi gid matudtuod nga katapos sang aton grupo. Amo ini ang nagbiya sila sa aton. Kung matuod sila nga katapo sang aton grupo, kung tani nagpabilin sila upod sa aton, pero naghalin sila kag sa sininga nga paagi maatagid nga hindi sila matudtuod nga katapos sang aton grupo, no? Kay tuod ini sa aton komunidad, no, may ara man nga mo sinigid nagakatabo, no, nagahalin sila, nagauntat sila, kay nagahipo man sila sang ilang nga grupo. Ti ini ang pulong sang Dios, no, ini pamatuod lang nga ini kamatuoran, no, nga ti ang mga utod naton nga gusto ya magtukod sang ilang nga grupo man, ti sige, tukod lang kamo daya. Pusta sa ngalan lang ni Jesus, no? Wala ginaya. No, wala man na naton silang ginakondinar. Kay ila na iya kabubuton. Pero, ti area sa aton niya, ang grupo naton, nagahugpong kita, kag ginaupdan gid sang balaan nga Espiritu sang Dios. Ayari ang kamatuoran nga ang Dios nagaupod sa aton, no? Kag nahibaluan gid naton nga ini nga komunidad sang ang Diyos gugma, no? Halin sa gamay hasta subong nagapadayon kita. In Jesus' name, Amen. Sige, Brad. Maraming salamat po sa banal na salita ng Panginoon. Sabi nga ng ating first reading sa aklat ng unang Juan, 2:18 hanggang 19. Mga anak, ito na ang huling panahon, tulad ng inyong narinig. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami na nga lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam na natin na malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, mananatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Tulad ng sabi nga kanina na aklat ng pangalawang Pedro 2:1, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Hoseas 4:6 hanggang 12? Sa mga tao sang Israel, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan. Itatakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari. Kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayarin dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog.
makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak sapagkat itinakwil nila si Yahweh at sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Ang alak, luma man o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyosang kahoy. Itinanong nila sa haliging kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay at pinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Yun pala ang nangyari sa chosen people of God. Kaya anong sabi na aklat ng Jeremiah? 8:4 hanggang 9. Jeremiah, akong si Yahweh ang nagsasalita sa aking bayan. Kapag nabuwal ang isang tao, hindi ba muli siyang bumabangon? Kapag naligaw siya ng daan, hindi ba muli siyang magbabalik? Bayang kong hinirang, bakit kayo lumalayo sa akin, ngunit hindi naman nagbabalik? Bakit hindi ninyo maiwan ang inyong mga Diyos-Diyosan? Yun ang tanong ng Diyos sa mga taong nakikinig ng kanyang salita at ayaw ninyong magbalik sa akin. Naghihintay ako at nakikinig, ngunit walang nagsasalita ng katotohanan. Ni walang nagsisisi sa kanyang kasalanan, wala man lamang nagtanong, ano ang kasalanan? Ano ang kasalanan ang nagawa ko? Bakit isa ay ginawa ang sariling maibigan, gaya ng kabayong patungo sa digmaan? Nalalaman ng ibon na palipat-lipat ng tirahan, ng bato-bato, ng langay-langayan at ng tagak, kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Ngunit kayo na aking bayan, hindi ninyo nalalaman ang aking kautusan. Hindi nila alam ang utos ng Diyos sa kanila na dapat ninyong sundin. Paano ninyo masasabing kami matatalino? Nasa amin ang kautusan ni Yahweh. Ang kautusan ay binago ng mga mandarayang iskriba, ng mga false prophet na nilagay ng kanilang mga hari. Mapapahiya ang kanilang matatalino, sila'y malilito at mabibigo sapagkat tinanggihan nila ang salita ni Yahweh. Anong karunungan ang taglay nila ngayon? Kaya anong sabi ng pangalawang hari? 17:12 hanggang 24. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosang mahigpit na pinagbawal ni Yahweh. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Huda, ang dalawang liping ang lipin ni David na nahati sa dalawa sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta. Nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking lingkod na mga propeta. Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatiga sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil niya ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno, at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila, na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 goyang metal. Iginawa rin nila ng ribulto ang Diyos-Diyosang si Asira. May pangalan ang ribulto nilang ginawa. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa manghuhula, sa mga nakikipag-ugnayan sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh. Kaya itinaboy sila lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa Huda. Itinara pa ang Jerusalem, ang bayan ni David. Ngunit hindi rin sumunod ang Huda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Tumula din siya sa kanyang kapatid. Tinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Matapos paghiwalayin ni Yahweh ang Israel at ang Huda na kaharian ni David, ang Diyos pala ang nagpahiwalay. Ginawa ng Israel na hari si Jeroboam na anak ni Nebat.
Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng Israel ang kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila naninirahan mula noon. Dinala pala sila sa Babylonia. Sino ang tumira sa Israel sa Samaria? Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia. Kuta, Aba, Hamat at Serbaim. Hindi na pala mga Israelita ang nakatira sa Samaria. Pinalitan na pala sila. Kaya anong sabi ng aklat ng Hoseas 5:4 hanggang 7? Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makakapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi nila nakikilala si Yahweh, ang Diyos na nagpalabas sa kanila sa Ehipto. Ang kapalaluan ng Israel ay sumaksilaban sa kanya. Natisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan at kasamang niyang matitisod ang Huda. Dadalhin nila ang kanilang mga kawan sa atupa at baka upang hanapin si Yahweh. Subalit siya ay hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Kaya anong sabi ng Diyos? Merong bagong tipan. Sabi na aklat ng Hebreo 8:7 hanggang 8. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang kakulangan ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Huda. Anong kasunduan ito? Sabi na aklat ng Galatia 3:13 hanggang 14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham sa unang tipan ay makamtan din natin mga hintel sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang espiritong ipinangako ng Diyos. Merong bagong tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinawalang bisa na daw ang unang tipan kay Abraham. Kaya sabi na aklat ng Jeremiah 31 hanggang 34, sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayang Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kakalimutan ko ang kanilang kasamaan. Tulad ng sabi ng first reading, alam na ninyo ang katotohanan. In Jesus' name, Amen. Amen. No? Kag pangamuyo man kita sa aton mga kauturan kay naidining Melyes sa natagaan gid sa sing maayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi malawig no. Pud man sa iya kabataan kag kapuhan. Kag upod man kay Nanay Magdalena, bless man ni Lord. Kay Ma'am Eden Ruby, bless man. Sister Madeleine Brad Nelson, Sister Juliet, no may nga hapon gida sa inyo. Kag pagidait man, upod man sa kay Sister Los Abilia kay Brad Kalit, Sister Los Aguilar, si Chad, si bless man. Upod man kay Tita Tess Socolar, Sister Arlene, si Brad Arman, Sister Sidet, Sister Luisa, upod siya bugos nga panimalay, no? Kay gina pangamuyo ginato no si Ma'am Dilias, si Ma'am Dels no, upod man kay no sa tanan naton nga taga Leo no, sa Father Primar, kagang mga tanan nga mga lideres da no pagidait gid sa inyo. Happy New Year gid. Kag upod man sa Alimudjan kanay Ma'am Bilin, nay Ma'am Brinda no, Sister Janet Alto, i-bless gid ni Lord no, kag si Ma'am Dilia
salay no ginapangamuyo tagid ang iya nga kompleto nga pag-ayo. Kag i-bless man ang taga Grand Plains, taga Kamalig no. I-bless gid ang tanan-tanan mga kakauturan dira sa dingli kanay Nanay Judy kay Nay Tayrok. Kay Nanay Ninita Parco no kag dira man sa Pututan no kanay Melda no pagidait kida sa inyo man no. Upod man no dira sa Dumangas no kay na Sister Ami Dirilon Mansano gina-claim taman ang imo nga pag-ayo. Upod man kay nang Alma kag kay no sa tanan naton nga nailuling no. Upod man sa Saraga kay Inday kag kay Tita may ngapon gida sa inyo pagidait gid. Kag upod man sa Bugos nga Liganes no. Kag alin sa Antique pakadto sa Uton no. Merry Christmas, Happy New Year gid sa inyo tanan no. Kag ginapangamuyo naman si Tintin, si Katkat, Sister Alice, happy birthday gid sa imo. Kabay nga ang Dios magabubo sa imo sing bugana nga bendisyon, bugana nga protection, kay luway kapag ayo, guidance and protection adlaw-adlaw nga tanan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo no ni Brother Rizal no. I-bless gid kamo ni Lord Jesus. Ay Tintin ni Katkat sa tabugos ninyo nga panimalay. Happy birthday in Jesus name no. Merry Christmas, Happy New Year sa bugos nga panimalay. Pod man kay Sister Rose Bisara, Sister Rosalinda Golipata no. Pinapangamuyo man naton si Balaya nga kabay nga kumplito lang nga pag-ayo no. I-bless gid kamo ni Lord Jesus upod sa imo kabataan kag kaapuhan in Jesus name. Amen no. I-bless man nay Sister Joy, Sister Sandra, si Brother Isidro, Sister Gima sa Kaluberan family no. Pod man kay Nanay Ting no. I-bless gid kamo ni Lord, Sister Jo kompleto man nga pag-ayo no. Upod man no sa tanan naton nga mga kaotora no. Si Ma'am Nora Santos kag si Brad Juni pagidait gid. Merry Christmas, Happy New Year gid sa inyo dira. Kag upod man no kay Sister Big Big kag kay Brother Bado kay Sister Ninita Kaw. Silyuhan gid kamo sa malaan nga dugo ni Jesus. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Bugos nga panimalay no. Kag kabay nga ang Dios gid no magabubo sa inyo sing kabuganaan, buganaan nga kahilwayan kag pag-ayo no in the name of Jesus no. Kag upod man no i-bless man ang mga kauturan naton nga yara man sa mga malayo nga duog no. I-bless gid ni Lord no. Kag subong man ang taga DPWH no. Dira ka na Sister Perla Laguardia, kay Brother Isidro Laguardia no. Pagidait Merry Christmas, Happy New Year sa inyo bugos nga panimalay. Sa tanan nga mga lideres na dira sa New Lucina, na Sister Ipay, Sister Inday, Sister Noemi, Sister Lynette, pagidait gid. Kagupod man kay Sister Cynthia Kaigoy no. Ginapangamuyo tagid nga ang Dios man magabendisyon sa imo bugos nga panimalay. Kagupod man kay Sister Amy Molino Severo man. Merry Christmas, Happy New Year gid sa inyo. Upod kay Lola Patricia, kay Mabiling kag tay birthday in Jesus name. Kag sa tanan nga taga DPWH, silyuhan kamo tanan sa balaan nga dugo ni Jesus sa Nazaret sa adlaw-adlaw gid nga tanan. Kag siring sang gospel no siling nga dire. Ang pulong sang kabuhi. Sa wala pa natuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios. Kag ang pulong Dios halin gid sa ginsugoran. Ang pulong kaupod sa Dios. Pagi sa pulong gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang. Kag wala sing may natuga kun hindi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi ang nagdala sing kapawa sa mga tawo. Ang kapawa nagasiga sa kadudulman kag ang kadudulman wala nakadaog sang kapawa. Ang Dios nagpadala sang iya manugbalita ang tawo nga ginhingalanan kay Juan nga nag-abot sa pagsugid sa mga tawo na nungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila agud ang tanan
nga magpamati sang mensahe kag magtuo. Siya mismo hindi amo ang kapawa, kundi nag-abot siya sa pagsugid lamang sa nahanungod sing kapawa. Ini amo ang matuod nga kapawa. Ang kapawa nga magaabot sa kalibutan kag magaiwag sa tanan nga mga tawo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintuga sang Dios paagi sa iya, pero ang mga tawo sa kalibutan wala nagkilala sa iya. Nag-abot siya sa iya kaugalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala nagbaton sa iya. Pero mayara gidman nga nagbaton sa iya kag nagtuo sa iya ngalan. Gani ginatagan niya sila sing kinamatarong ngan maging anak sang Dios. Maging anak sila sang Dios hindi sa tawhanon nga paagi, bisan pa nga natawo sila sa tawhanon nga amay, kundi ang Dios mismo nga naghimo sa ila nga iya maging anak. Ang pulong naging tawo kag ang kabuhi sa tunga namon. Nakita namon ang iya pagkagamhanan nga puno sang paghigugma kag kamatuoran. Ini amo ang kagamhanan nga nagabaton niya subong bugtong nga anak sang amay. Nagpanaksi si Juan na nungod sa iya kag nagsinggit, amo ini siya ang akon ginasiling sa inyo nga magaabot nga ulihi lang sa akon, pero labaw pa siya sa akon, tungod kay sa wala pa ako natawo, yara na siya. Gikan sa kabugganaan sang iya gugma, maging maayo siya sa aton tanan kag magabaton naton ang nagadi dinasundason nga mga kaayuhan. Ang kasuguan ginhatag sang Dios paagi sa kay Moises, pero ang gugma kag kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Wala sing bisan sino nga makakita sa Dios kundi ang bugtong nga anak sang Dios nga yara sa tupad sang amay. Siya amo ang nagapahayag sa iya ang pulong sang Diyos. Sige, brother. Maraming salamat po sa banal na salita ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa ating ebanghelyo sa araw na to, sa aklat ni Juan. Juan 1:10 hanggang 13. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Sabi nga na aklat ng unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabago salita ng Diyos. Sabi nga na aklat ng unang Korinto 1:24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, mga Hudyo man o Hentel, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ito ang pangalawang covenant, sabi ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel 36:24 hanggang 28. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Alam na ng hinirang ng Diyos na iisa lang ang tunay at buhay na Diyos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo
upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging bayan ko at ako ang inyong magiging Diyos. Kaya nga sabi ng ating first reading, sa aklat ng unang Juan, 2:20 hanggang 23 hanggang 24. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, dahil dito alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingang magmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay anti-Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang di kumilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala ni numan ang Anak, kikilala rin niya ang Ama. Ang mga pari ba ng Israel, kinilala ba nila ang ating Panginoong Hesukristo? Anong sabi na aklat ng mga gawa? 5:27 hanggang 33. Iniharap nila sa Sinedren ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Anong sinabi ng pinakapunong pari sa kanila? Sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalan mangaral sa pangalan na Jesus na iyan? Bawal daw mangaral ng magandang balita, anti-Kristo. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Inutusan pala nila ang mga apostol. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan at nang sa gayoy ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nangit-ngit sa galit ang bumubuo ng Sinedren nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga pari? Sa aklat ni Juan 8:44, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang pagsisinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. In Jesus' name, Amen. Amen. Kag amen, no? Kag amoy niyang hambal ni kag ang pulong naging tao kag nang kabuhi sa tunga namon. Nakita namon ang iya pagkagamahanan nga puno sang pagkaghigugma kag kamatuoran. Ini amo ang kagamahanan nga nabaton niya subong bugto nga anak sang amay. Nagapaнаksi si Juan nanungod sa iya kang nagasinggit. Amo ini siya ang akon ginasiling sa inyo nga mag-aabot nga ulihi lang sa akon. Pero labaw pa siya sa akon tungod kay sa wala pa ako na tawo, yara na siya. Gikan sa kabuganaan sang iya gugma, maging maayos siya sa aton tanan, kag nabaton naton ang madinason-dason nga mga kaayuhan. Ang kasuguan, ginhatag sang Dios paagi kay Moises, pero ang gugma kag kamatuoran nag-abot sa aton paagi kay Hesukristo. Wala sing bisan sino nga makakita sa Dios kundi ang bugtong nga anak sang Dios nga yara sa tupad sang amay. Siya amo ang nagapahayag sa iya. No, amo na bala no nga kung ano ang amay, amo man na ang anak. No, kag ang Espiritu Santo. No, isa lang ang aton ginatuuhan, si Jesus nga ginpahayag ang iya kaugalingon sa aton. No, kag ginapasalamatan ginaton sa pagtugaya sang kalibutan. Natuga ang tanan, nabutang ang sa order ang tanan. No, bisan kita nga nagakabuhi diri sa kalibutan, no? Nagpasalamat kita sa Dios kay nakita naton ang
kasiganahan, ang liwanag, no, ang ma-experience naton ang pagdait, katawhay nga pagpangabuhi, no, nga nakita naton ang tanan-tanan. Kung wala si Jesus, nagtugas ang tanan, kundi wala tanan pulos, no? Tiyan mo na nga ginapasalamatan naton si Lord Jesus sa tanan nga kaayuhan nga iya ginhatag sa aton. Bisano ang aton panimalay, siya na ang naghatag sa aton. Ang komunidad naton, siya man naghatag sa aton, no? Agud nga makapadayon kita sa pag-worship, sa pagpangamuyo, sang aton nga mga buluhaton sa adlaw-adlaw tungod sa pulong sang Dios. Di amo ni sa ang ginapahayag naton, ang pulong sang Dios amo nagahatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Kaya nga amo na gani nga kinanglan magtingwa gid kita, no, nga magkabuhi kita paagi sa kay Ginoong Hesukristo sa adlaw-adlaw gid nga tanan. Di amo na ginapasalamatan naton nga sa aton nga media, no, nga diri ma-broadcast, no, diri ginapahayag ang pulong sang Dios sa wala nagapamati kag wala nagatuo nga may Dios ang kalibutan, no. Way naton sila, pero ang Dios magaabot ang tion nga siya mismo magapanghikot sa tagsa-tagsa nga ang ina nga tawo magatuo gid sa Dios. Amen. No, kabay nga kita tanan sa wala nagatuo, no, magaabot gid ang tion nga tuuhan gid naton nga may Dios nga buhi, Dios nga makagagahom. Amen. Kag siling diri sang Salmo, magkanta kamo simbag-o nga ambahanon sa Ginoo, magamba kamo sa Ginoo ubugos nga duta. Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawan ninyo siya. Isugid adlaw-adlaw ang maayong balita nga siya magaluwas sa aton. Isugid ang iya kagamhanan sa mga kapungsuran, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga mga katawhan. Gamhanan ang Ginoo kag takos siya sang dako nga pagdayaw. Dapat siya pasidunggan labaw sa tanan nga mga Dios. Ang Dios sang iban nga mga pungsod, ang Dios lamang, pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan. Ginalibutan siya sang kaduganan kag pagkahalangdon. Ang gahom kag katahong yara sa iya templo, dayawan ninyo ang Ginoo tanan kamo nga mga katawhan sang duta. Dayawan ninyo ang iya himaya kag gahom. Dayawan ninyo ang balaan nga ngalan sang Ginoo. Magdala kamo sing dulot kag magsulod sa iya templo. Magyaob kamo sa atubang sang Dios nga balaan kag magpahayag siya, nagakurog ka sa iya atubang ubugos nga duta. Isugid ang tanan nga mga kapungsuran, ang Ginoo amo ang hari. Ang duta magapahamtang sing malig-on kag hindi mauyog. Siya nga nagahukom sang mga katawhan sa katarungan. Magkasadya kamo o langit kag duta, magadaguob ka o dagat kag ang tanan nga mga tinuga nga yara sa imo. Magkasadya kamo o mga latagon kag ang tagsa kabutang nga yara sa imo. Dayon ang mga kahoy nga kagulangan magahinugyaw sa kasadya. Sa atubang sang Ginoo kay magaabot siya sa paggahom sang duta, magagahom pagagamhan niya ang tanan nga mga katawhan sang kalibutan kag katarungan kag kamatuoran. In Jesus' name, amen. Sige, Brad. Maraming salamat po sa banal na salita ng Panginoon. Sabi nga na aklat ni Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi na aklat ng unang Kronika 16:25 hanggang 26, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong sangkalangitan.
In Jesus' name, amen. Amen kag amen no. Kag nagaubod man subong sa aton si Inyok Sustento. Amen. Si Maria G.C. Cariga, Sis Lia, please pray nga mabaton ko ang lubos nga pag-ayo sa 2025 in Jesus name. Amen no. Ginaklaim ginaton ina. Si Maria G.C. maayong hapon pagdait Brad Hope. Sis Lia, Happy New Year sa inyo. God bless. Amen. Si Selena, good beam Sis Lia, pray, please pray more blessing mabaton in 25 tanan happy peace and love in Jesus name. Amen. Si Bing, amen. Good afternoon Sis Lia kag Brad Hope. Happy New Year everyone. Amen. Si Susan Sensio, Happy New Year brother and sister. Thank you Jesus. Si Susan Sensio, amen. Kagapod man si Teres Laguarta, Happy New Year to all brothers and sisters. Sis Lia Hamora Daulo and brother Asuero Hope Galo Bermio. God bless us all. Amen. Si Dalia Sumadik, Happy New Year. Si Lini Gatumbato, amen. Sa tanan nga mga kauturan, sa diin man kamo sa bahin sang kalibutan, no? Ginaagda ko gid kamo karon alas 10 sang kagabihon. Magasugod kita pangamuyo, no? Sa aton Ginoo. Kun ang kalibutan nagapalupok, no? Nagakadto sa guha kag magkasadya o kung nagadisko-disko, kitaya hindi kalibutan ngayara ang gahom kag ang presensya sang Ginoo ngayara nagaupod sa aton panimalay, ngayara sa tagsa-tagsa sa aton kun kitaya kaupod naton si Jesus, no? Kita tanan niya upod kitaya kay Jesus, hindi kitaya magupod sa kalibutan, no? Kay Lord Jesus kitaya magaupod. Kaya ngo ginaagda ko gid kamo alas 10 ang gabi magasugod ang aton nga worship, no? Live ina, no? Hasta nga matapos ang alas 12, no? Happy New Year dayon sa tanan, no? Kabay nga opdan gid kita sang gahom presensya sang Dios kag ang kuno naton ang kahilwayan kag pag-ayo sa aton ginabatyag sa aton nga kalawasan, bugos nga lawas kalagag espiritu, no? Kag nga si Manang Telma Galaraga, si Manong Tuni Galaraga, si Ariel, no? Merry Christmas, Happy New Year sa inyo danang, no? Kabay nga silyuhan gid kamo sa balaan nga dugo ni Jesus, kag tagaan gid sing maayo-ayo nga lawas, kusog kag kabaskog kabuhi nga malawig. Kag sa tanan nga mga kauturan, no? Nga wala mo gid na tawag, no? Kabay Lord, no? Ikaw gid panandog sa ila kag silyuhan sila sang balaan nga dugo ni Jesus sa adlaw kag sa gabi sa bugos nga kabuhi in Jesus name. Amen. Kag nagapasalamat gid kita sa aton mga tiktikal si Bingbing Bernandi Polmones, no? Pod man i-bless man si James, no? I-bless man si Israel, si Tintin, i-bless man si Joreng. Kag ang tanan nga yara sa ibaw-an, no? Si Elba kag si Mary Jane, si David, no? Kag upod man da sa kay Joshua, no? I-bless ni Lord. Kag ginapangamuyo ko man si Dave, no? Si Hani kag si Chloe nga silyuhan sila sa balaan nga dugo ni Jesus. Upod man kay Israel, kay Lablab, kay Ginging, kay Dave, kay Jezreel, kay Joshua, kay Shandy, kag kay Mikael. Kabay Lord, ikaw gid magabendisyon sa ila magasilyo sang balaan nga dugo, Lord. Upod sa mga kaapuhan, upod sa mga youth diri sa likod nga magaupod man sa aton sa pag-imaya kapag dayaw sa aton Ginoo karon sa gabi. Silyuhan kita sang iya balaan nga dugo. In Jesus name, amen. Kag i-bless gid ang aton nga servant si Brother Edwin kag sa tanan nga mga kauturan nga nagaupod gid sa sini nga programa Jesus, no? Kag pasalamat man ko kay Brother Hope na naging kaupod ko siya diri, no? Nga bisan wala ako kisa, yara gid siya. Madamo gid nga salamat. Merry Christmas, Happy New Year sa tanan sa aton nga programa Dios Amor Es INC Broadcasting, no? I-bless gid kita ni Lord, no? Kag ini nga programa Jesus
nga nagasiling ang Dios gugma nagapuyo o nagapaghikot sa aton ang Dios gugma sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. God bless. Fine lines? Acne? Dullness? Say goodbye to these imperfections and unveil your full skin with Beauty Essentials Advanced Skincare Services and Soothing Formulas. Is warts your problem? Get them removed for only 888 pesos. Visit us in Solis Street and Molo, Iloilo City, San Jose Antique, and Ross City, Capiz. Or call us at 0919-3939-678. Beauty Essentials Facial Care Center, where skin meets perfection. Beauty Essentials Facial Care Center. Itlog nga preska kag masustansya? Kanang Binay Egg Producing Farm. Order na 0922-235-8306 or visit Puro C. Barangay Capitan Fernando, Leon, Iloilo. Kanang Binay Egg Producing Farm, your #1 source of highly quality fresh eggs. Iloilo Society Commercial Incorporated. Kung kamo nagakinhanglan sang school kag office supplies, chicheryas, cosmetics kag grocery items, isa lang ang kadtoi. Iloilo Society Commercial. Presyo barato, pwede manegosyohan. Iloilo Society Commercial. May mga sanga sa Aldeguer, Rizal Ortiz Streets kag Tagbakharo, Iloilo City.
anong okasyon, kasal, birthday, debut, o company event, Michael's Catering Services ang imong partner. Lechon, adobo, sinigang, lumpia, kag madamo pa. Mayara man kami nga package deal para sa imo kaginawaan. Michael's Catering Services, located at Barangay Cafe Santa Barbara, Iloilo. For contacts, 0966-928-7664 or 0966-710-2587. Michael's Catering Services. Pagkaon nga manamit, serbisyo nga masaligan. NH Motor Sales, ang iyong reliable partner sa iyong sasakyan. Tires, batteries, motor oil, rims, dito lang yan mahahanap sa NH Motor Sales. Main branch, Quezon Street, Molo, Iloilo City, 336-9841 or 337-1989. Haro Branch, MacArthur's Drive, Tabuk-Suba, Haro, Iloilo City, 329-5929. And Molo Branch, South Fundidor, Molo, Iloilo City, 501-4862. NH Motor Sales. Nagapangita ka balasang di kalidad nga construction materials? May marketing ang sabat! Cement, steel, lumber, kagiban pa. Tanan mo nga kinanglan, ari na! 10A Marketing. Makita sa 75 Avancenia, Molo, Iloilo City. For contacts, 0999-8826-282 or 337-4384. 10A Marketing.